chapter 4, gusto kong mapunta kayo doon sa lugar na hindi ako ang lalaban dito. Gusto kong magsimula kayo doon na pag tinignan niyo yung verse 10, papunta ng verse 3, kasi po, yung verse 14, sikat na sikat yung verse na yan. Kaya gusto kong bigyan ng magandang background. Nilagay pa po sa sapatos yan eh. Kaya gusto ko pong bigyan ng magandang background dito. Na po, not we are content. Kaya po, sa pagbibigay ng background na yon, gusto ko pong simulan ito nang sabihin, ang daming nag-comment sa inyo sa status ni Abana Alawi. Libreng iPhone. Recently po, kung hindi nyo po alam, si Abana Alawi ay nag-post ng free iPhone. At sinabi niya, ayan, hindi ka may day yan, no? At sinabi niya, sabi ni Ivana, mag-comment lang kayo ng kulay, share niyo to, and then sundan niyo yung casino page at magkakaroon kayo ng iPhone. Ngayon, una sa lahat, hindi po magandang iPhone. Nahati na ba ang simbahan natin? Church split na ba to? Tumingin sila doon sa ginagamit na pang-record ng video. Donation po yan, pray ng Diyos. Pero, yung iPhone, hindi po kasi ako iPhone user eh. Ako yung may mic, wala kayong magagawa. Pero, hindi po ako nag-comment dyan. Pero ang dami nag-comment at ang sagot nila, sayang naman kasi, libre naman. Libre naman. Pero ang tanong, paano sila nakapag-comment? Eh, may cellphone naman na sila. So the problem is not having a phone. The problem is they were not content with the phone that they had. Hindi issue yung may phone o wala. Nakapag-comment ka ng blue, red at green eh. Ang issue, hindi yung wala silang phone. Ang issue is contentment sa kung ano meron ka. Contentment. Brothers and sisters, the issue was contentment. Why do we want more? Why do we want more? Marami sa inyo kumikita na ng maganda. Looking at this room, may mga negosyo po yung iba sa atin. Or kung hindi man, you're working online or abroad. Meron tayong mga kapatid na uuwi lang, aalis din. And they're working na more than enough na. But bakit gusto pa ng more? We want more because our heart is inclined to greed. Kung makasalanan talaga ang ating puso, inclined ang ating puso na gumusto pa ng mas marami. Kaya po ako lumaki ng ganito eh. Busog ka na, papakainin ka pa, di ka naman tatanggi. Kapon po, pagkarating ko sa Pilar, sa wakas, nagluto si Tita Silvia ng siomai. Sarap-sarap. Kain talaga ako. Si Abby naman, hindi na raw kakain. Tingnan mo na kasi, tinigman ni Abby, kumain na eh. Di ba Abby, no? Kain kami. Siomai, sarap. Katatapos ko lang po magkasal noon. Nakalimutan ko pong may service bukas, kain lang ako. Siomai yun eh. Pero bakit ganun kasi you want more eh. You want more money, you want more success. You want more. Sayang naman, libre. Sayang naman ganito. Pwede naman kumita. Side hustle pa yan. Pwede pa yan. Why not? Sige na. Ay, hindi tayo makahindi eh. Hindi yung pinakita nung gustuhan ng cellphone kay Ivana. The problem is not to be content. At yun yung ating sermon for the day. Christ-centered contentment. But before that, let's look at Philippians 4, beginning verse 10. At sinabi ni Paul dito, so ano yung background na nangyayari na dito? So verse 10, inaral natin yung mga naunang verses, patapos na. Nandun na sa dulo ng letter, nagpapaalala na lang siya. And here we have in verse 10, yung kausap na ni Paul, yung mga taga-Pilipos. At sinabi niya, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. Next part. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Ano po yung concern na ito? Makikita natin mamaya. It's actually talking about
finances. So I want you to know, una, a biblical concern for gospel ministries is ministers. Sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos is their need. Dapat nyo pa maintindihan to na yung one of the great concerns ng Biblia pagdating sa mga minister ng gospel ay ang kanilang pangangailangan pinansyal. At hindi po yun madali dahil ako ang nagtuturo dito sa harap. But I have to teach this to you na isang bagay na dapat concern yung church ay kung paano masusuplayan yung needs ng kanilang teacher. And I would tell you this na I am so blessed na maging pastor ng church na ito. Naalala ko, noong 2019, sinabi ko kala Tita Te yung gusto kong mangyari. 2018, sinabi ulit Tita Te yung gusto kong mangyari. Expositional yung teaching. Nandun lang po kami sa Wanam noon, as around 20 people, 20-25 people yung umaattend. At sinabi ko lang sa kanila na gusto kong i-dedicate yung sarili ko sa pagtuturo, expositional ng Bible. Gagawa tayo ng doctrinal statement, ganito't ganyan-ganyan. At sa habag at kabutihan ng Diyos, wala si Tita Del ngayon dito, sila Kuya Ray nandyan. Pinagbigyan ako ng leadership at nag-submit sila sa akin. At kayong lahat, yung mga members dito na matagal na, nag-submit kayo sa gusto natin mangyari. Madami na pong umattend sa ating church. Madaming naburingan sa ating church. And then that's good. Buti na lang naburingan sila kasi yung salita ng Diyos talaga yung inangkla natin. Pansin nyo, sa mga bagong umattend dito, pansin nyo, dalawa lang ang kanta. Yung musicality, hindi naman masyadong binigyan. Nagbasa lang tayo ng scripture at ngayon yung lengthiest time ng ating service ay yung pag-aaral ng word. Hindi po yun aksidente, yun po'y sinadya. Na we want to give time because the most important thing is the word of God. Gusto niyo ng tugtugan, may concert dyan. Gusto niyo ng inspirational talk, may iba kayong pwedeng puntahan and the door is open. Our invitation is for you. If you are interested in God's Word, that is what we can teach. At sa lahat ng yun, one of the things that I am always thankful for is that yung mga kapatid natin lagi may concern sa akin and to help me preach the Word. Alam niyo mga kapatid, one of the dreams that I have para sa magiging pastors ng church natin, yung pag-ibig, SS, masuportahan, that we will hire pastors. Hire! Meron silang salary. May 13th, 15th month pay. Totoo. Di ba ang sarap mangarap na ganun yung mabibigay natin sa mga pastor? May paburakay, purihin ng Diyos. Hindi ba, sobra na pala yun. Hindi. Tagaytay muna. No. Pero, the dream is, naalala ko si Pastor Jeff Joe na sinabi niya sa akin, hindi masamang gusto mong magkaroon ng alwa ang elders ninyo. That's not a bad thing. Nung tinanong si John Piper, hindi kailangan pangarapin ang church na maging mahirap ang pastor, pero hindi rin nila kailangan pangarapin payamanin ang kanilang pastor. And I want you to know na concern to ng Philippian church, paano na lang si pastor? Paano na lang si Paul? And that is a concern. So I want to go to first here na their desire to give to the church means we want the gospel to move forward, not that we want the Lord to bless us, but the gospel that will move forward. Yung pagbibigay natin ay parang ebanghelyo magpatuloy. Hindi ako mangangako sa inyo na pag nagbigay kayo sa church, imumultiply yan ng Diyos. Hindi ko gagamitin yung mga example na, yung kay Jesus ka, nagbigay ng isda at tinapay, minultiply Paano pa kaya yung... Walang ganon. Maaaring pag nagbigay kayo sa church, kayo pa ang mawalan. And yet, worth it ba yung gospel that I would give to this cause? Worth it ba yung sound biblical teaching that I will give to this cause? And that involves trust. That involves commitment. At some of you, kailangan yun. The Lord, I worship you. This money is yours. Because the gospel needs to move forward. Mga kapatid, tingin po dito saglit. May tanong ako sa inyo. Are you benefiting from this ministry? Amen? Pag nagbabasa po ng scripture kanina si Ate Medi, sa inyong mga community group,
Sa inyong mga, nakikita nyo sa page, nadidinig nyo akong magturo. Si Pas Leo, nadidinig nyo magturo. Pas Biner, nadidinig nyo magturo. Nabe-benefit ba kayo sa gospel centrality ng ating church dito sa Balanga? Amen? Then give! Support the ministry! Have the heart na, oo nga, dapat magpatuloy ito for the glory of God. At mga kapatid, listen, I will not promise you prosperity. But I can promise you this, that the gospel will continue to move forward with your support. We are encouraged with your giving, brothers and sisters. And we pray. Alam niyo mga kapatid, hindi lang yung magka-building dito sa gitna ng city. But yung sinasabi ko sa inyo, yung sinishare ko kila Pas Leo, kila Sir Harold, yung sinishare ko na, yung desire ko talaga sa puso ko is Pampanga, Zambales, Bataan. Nakikita namin kumikilos ang Diyos eh. Through Sovereign Grace Church, through the people, we're seeing the Lord's hand move. Kaya mga kapatid, ang prayer ko, samahan nyo kami as you give. Kasi ang huling naboborn again yung bulsa eh. Talagang huling eh. Niloloko lang tayo niyan. Tungkol lang sa pera. At for many years, hindi ko mapag-usapan to kasi alam ko eh. Alam ko kung paano na-abuse yung giving sa madami. But I'm telling you right now, brothers and sisters, nakita ko yung sound biblical teaching. Na, alam niyo, one of the things na nakita ko din, some of our leaders na sponsoran sila, they will be going to Tagaytay this September. Sama ko yung part ng admin, sila Ate Ferlie, sila Joanne, and we will be going there. Sila JT kasama namin. At mag-aaral kami doon. Mag-aaral kami, no, JT, no? Kami nila Bea, mag-aaral kami doon. Makikinig kami doon habang nakatingin sa taan. But we will be learning and pray for us. At ang aking prayer, yung gospel po, continually mag-move forward. This is my prayer, that you would partner with this church to give and to work with us as the gospel moves forward. Amen? So, yun yung part na sinabi ni Paul, I praise God that your concern for me has revived. Tapos, pero may binanggit na dito si Paul in verse 11, if you would look with me. For I have learned in whatever situation I am to be content. For I have learned in whatever situation I am to be content. Brothers and sisters, I want you to know, contentment is something we learn. Contentment is something we learn. Maka-Diyos pala ang sabihin, gusto mo pa ba? Hindi, okay na. Hindi, okay na. Kikita ka pa dito? Hindi, wag na. Sapat na to. Kikita ka pa, marami pang pera to. Hindi, okay na. Biblical pala ang response na I am content. Na wala na akong kailangan patunayan pa. I am content with what I have. Brothers and sisters, we no longer see opportunities as only opportunities. Pag natuto ka ng contentment, we no longer see opportunities as only opportunities. But we will also understand that the cost, wisdom opens our eyes to the realities of our sin. Ano po ito mga kapatid? For example, may pinursu, kunwari, business venture. At ang nakikita lang natin, pag tayo bata-bata pa, pag tayo wala pang experience, pag wala pa tayong wisdom, yung maganda lang. Yung maganda lang. For example, tara, magano tayo, mag-hike. Tarak tayo. Saya yan, tarak, gay. Napagod, napuyat, hiningal, hinika. Until such time, ang hirap pala nun. Tara, mag-business tayo. Sacrifice business. Wow, ganda niyan, business tayo. And what happens? Hindi pala madali. Mahirap pala. Na in love. Ala akong pakialam sa sinasabi niyo, mahal na mahal ko yan. Ganyan, mahal na mahal. Nasaktan. Ay, hindi pala madali.
Dito ka matututo maging kontento eh. Na hindi na maghangad kasi natututunan mo yung cost. Mga kapatid, sinabi ni Paul earlier na I count all things as loss to the surpassing riches and the knowledge of Christ Jesus. Nasukat niya eh. Basura to eh. Kasi natututo natin sukatin, hindi na lang tayo positibo. Sabihin nila masyado na yata tayo nagiging pessimistic. No. Nagiging realistic ka lang. Nakikita mo lang na hindi pala lahat ng opportunity maganda. Nakikita mo lang na yung sitwasyon natin ngayon, maganda rin naman pala. May mga hindi tayo nakikita, na makikita natin years from now na naging maganda palang nangyari to. Maganda pala na nasaktan ako doon. Maganda pala na nalugi ako doon. Kasi ginamit ng Diyos yun para matuto ako. I have learned to be content. Na okay na to. Ayos na to. Hindi ko na pala kailangan ito kasi mahirap to eh. Mahirap pala. Mahirap pala. So kung magkaanak, binigyan ka ng Diyos ng anak, hirap pala. So gusto kong ganito, pray ka, Panginoon, hirap pala. Yung wisdom na yun, kailangan mo. Kailangan mo ng wisdom. And sometimes we are so void of wisdom. What Christ has given. Dito mga kapatid, sinasabi ni Paul, yung ministry mahirap. Pero huwag kayong mag-alala. Nasa kulungan si Pablo. And I have learned to be content. Brothers and sisters, saan mo dapat matutunan ng pagiging kontento? Saan yung mga lugar na dapat kang humindi muna? Oportunidad? Saan? At ano yung mga bagay na dapat mo lang uuhan? Ano yung mga oportunidad na dapat mo lang uuhan? Na dapat mong sabihin, sige Lord, gusto ko pa to. I want to learn more of your word. I want to pursue you more. Saan? Saan po kayo mga kapatid na tinuturuan ng Diyos na magkontento? Na masabihin, okay, tama naman to. Natatanggap natin yung kulang, natatanggap natin yung sobra, nagiging realistic lang tayo at sinasabi natin, Panginoon, salamat na tinuturuan mo kung maging kontento. Regalo po ang pagiging kontento, mga kapatid. Kasi alam niyo kung bibigyan din tayo ng pagkakataong kumita ng trillion-trillion sa flood control, huwag tayo magmalaki na parang hindi tayo magnanakaw. Hindi nyo alam ang sarili nyong laman. Hindi nyo alam. Mga kapatid, kung ano ito, napipreach ako ngayon dito. Tapos biglang may nalaglag ditong dolyar worth mga 1 billion. Baka kalimutan nyo na nagpipreach ako, magtulakan na lang tayo. Doon kayo. Away. Kasi yung temptation, it brings out who we are. Brothers and sisters, yung greed ng ating puso, lumilitaw. Huwag tayong magiging mayabang at sasabihin natin, hindi ko gagawin yan. Naku, kung ako yan, hindi ako gagante. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Naku, kung ako napunta sa posisyon na yan, hindi ko magagawa yan. Paano mo nasabi? Hindi ko alam ang sarili kong puso. Proteksyonan nawa tayo ng Diyos sa kasamaan na meron ng sarili natin puso. Proteksyonan nawa tayo ng Diyos sa kasamaan na pwedeng meron tayo. Amen. May the Lord guide us there. Purihin ang Diyos. So that's the second part na sinabi ni Paul na, I have learned to be content. Mga kapatid, nawa, turuan tayo ng Diyos makontento. Sabi po ng isang sabi ng isang widow sa tabernacle kung saan nagtuturo si Charles Spurgeon. Sabi niya, nung nakapulot siya ng tinapay or may nagbigay sa kanya ng tinapay, sumigaw siya, meron na akong Jesus! Tapos meron pa akong tinapay! Sobra ka na, Lord!
May isa pong preacher, lumapit sa kanya, nagpa-pray. Ang sabi nung nagpa-pray, please pray for me, yung commission ko, nasa 500,000 lang. Dapat 1 million yun. Pray for me. Ang lungkot ko, nagagalit ako, hindi ginrant sa akin yun. So, syempre, yung preacher, pinag-pray siya. After nun, yung mga volunteers nasa likuran, yung isang volunteer nagdiriwang, yes, yes! Bakit? Meron po akong raise. 3,000 pesos. Yung isa kumita ng 500,000, hindi masaya. Yung isa nagkaroon ng raise ng 3,000, nagdiriwang. You have to learn to be content. Mga kapatid, nasettle ko sa puso ko noon na hindi lalago yung church natin ng mabilis na mabilis. Pero hindi ko inasahan palalaguin ito ng simbahan ng Diyos. Hindi ko talaga inasahan yun. Hindi ko inasahan lalago ito, dadami yung darating dito, marami magkukomit na members, aabot ng 100 plus yung membership natin. Hindi ko yun inasahan. And then the Lord is multiplying the church. Pero mga kapatid, kung hindi man nangyari yun, o hindi, kung nandun pa rin tayo sa wanam at hindi, mga kapatid, masaya na ako dahil yung salita ng Diyos, nagiging tapat tayo. And may we learn to be content sa kung anong ibigay ng Diyos sa atin. Hindi ko sinasabing wag niyong pangarapin magtagumpay. Hindi ko sinasabing wag kayong mag-pray ng success. Hindi ko sinasabing wag tayong mag-soul win. Eh, okay na pala hindi lumago, ayaw mo na. Mga kapatid, let's ask God. Let's pray. Let's work hard. Pero kung nasaan man tayo ngayon, let's be content with what the Lord has given. Can you say amen? Ay, nang turuan mo akong maging kontento. Ang hirap pag hindi ka kontento. Masaya ka na sa kinakain mo, makita mo yung kinakain ng iba, nainggit ka na. Hindi naman nagbago yun sa plato mo. Diba? Nagpicture-picture ka pa, oy, spam, itlog. O yan, maling itlog. Kasi normal na rin yung spam ngayon, nabili mo dyan. O yan, may maling, may itlog, masayang-masaya ka. Nag-scroll ka, yung mga kapitbahay nyo, nasa hotel, nag-aalmusal. Hindi naman nagbago yung plato mo, pero hindi na masarap. Ba yan? Kasi nga, nagkakaroon, yung contentment wala sa puso. Yan ang isa sa mga sintomas, mga kapatid. Ang sintomas na hindi ko kontento, hindi mo kayang tignan ang tagumpay ng ibang tao. Tignan niyong mabuti ang sitwasyon ninyo. Pag may kasi ganun po ako eh. Pag nakita ko yung ibang ministry lumago, parang, pangit naman mag-preach yan. Maghahanap ka na eh. Ang nanonood si Pastor John Sugatayan dito. Si pare, pinagkukumpetensya kami noon yan eh. Na kami, magkakaroon din kami ng parang, hindi naman magaling yan. Ganon. Na hindi naman, wala ka namang kalaban. Kaya mga kapatid, yung mga pastor na kasama natin, hindi ko kakompetensya si Pastor Biner, si Cesar, Pastor Leo. They are my friends, they are not my enemies. Pag may nag-preach dito at maganda yung preaching ni Brother Harold at yung di ko natin ay nagsisigaw dito at pinroklama ang gospel, praise God! Because ang nagtatagumpay ang kaharian ng Diyos. Amen! Pero hindi natin kayang maging masaya. Yung anak nila nasali sa pageant, hindi mo maganda. Di ba? Kasi ganun yung sintomas ng contentment eh. Hindi tayo kontento. Di ba naalala ko po may kasabay ako sa sasakyan. Tapos hinatid ko yung tita niya. Habang nagdadrive kami, may nakasalubong kaming tag dito. Yung paparada, yung mga babae, yung Flores de Mayo, yun. Tapos sabi nung isang tita, hindi mga tita ko hindi niya yung mga yan. Sabi ng isang tita, hala, tignan mo, pinili talaga yung anak ko, ang kutim naman. Oh. Diba, bakit? Kasi yung puso, hindi kontento. The contentment is not there. Lord, teach us to be content. Ito yung sinabi ni Paul patuloy sa text. Sinabi ni Paul, not that I am speaking of being in need. Ibig sabihin, hindi naman ako sa kontento na lagi akong nangangailangan. For I have learned in whatever situation I am content. Verse 12, tingnan nyo.
I know how to be brought low. Alam ko yung ibaba, pero alam ko rin yung managana. And in any end, I have learned the secret of facing plenty, madami, and hunger, abundance, and need. Every circumstance. Verse 13. I can do all things through Him who strengthens me. Amen. Yet it was kind of you to share my trouble. Brothers and sisters, what do we see here? Dito sa text na to. Sinabi ni Paul, dalawa eh. Sinasabi ni Paul, I have learned to be brought low. I have learned to be in abundance. Mga kapatid, in our life, God blesses us with more and less. God is with us in all of it. The guarantee of this life is suffering and plenty. We experience all to understand. Circumstances can change, but Christ does not. Si Jesus hindi nagbabago. At kasi mga kapatid, ganito eh. Madaling sabihin yung I can do all things pag hirap na hirap ka. Pero ang sinasabi ni Pablo dito, hindi lang sa paghihirap, kahit sa tagumpay, kahit sa kagaanan ng buhay, kailangan ko si Kristo. Kasi ganito eh, matatagpuan mo talaga ang sarili mo mag-pray pag may kailangan ka. Lord, pwede po bang gumaling ang aking mama? Lord, pwede po bang gumaling ang aking anak? Lord, pwede po bang gumaling ang aking asawa? Lord, may kailangan kami. Pray ka ng pray. Pero nung meron na, tingnan natin kung kakayanin mag-church. Baka naman kayanin. Meron ka eh. Tumingin kayo dito eh. Kung sisiyukuhan kayo, di pa tayo tapos eh. Umatin kayo eh. Tisin nyo to. Aray, pastor. Eh di ba? Pero nung may kailangan. Nung meron na. Tingnan natin kung kaya. Makakaya naman. Naging optional ang simbahan kasi optional na din yung suffering. Brothers and sisters, ang sinasabi dito ni Pablo, sa lahat ng meron to, kailangan ko si Kristo. Kasi bakit? Pwede kang magtiwala sa meron ka eh. At hindi kay Jesus eh. Naranasan ko po mag-preach ng brownout. Naranasan ko mag-preach na nandito tayo. If the Lord blesses us with the building, by the grace of God, pinagbigyan tayo ng grant sa sovereign grace. Kung nakikinig po kayo dyan, nananadya po ako. Jeff. Mr. Jeff, baka naman. Pero, kuwari, ginrant. Alright, $2 million para sa HTM. Ginrant yung ating petisyon. Sa 120 million, nagpatayo tayong building. Marami naman tayo arkitekto dito. Mag-isip na sila kung paano lulutang yun. Gusto lumulutang ha. Hagdanan, gumaganyan. Gusto ko, elevator lahat, kahit yung stage. Elevator. At mayabang, ang ganda ng building, and all of that. Baka magtiwala tayo sa building. Hindi na sa Diyos na nagpo-provide. Baka magtiwala tayo sa mga, huwag niyong kalimutan mga kapatid. Bago tayo mayumabang. Pag bumabagyo, naglilingunan tayo noon. Baka tumulo. Huwag niyong kalimutan na sinamahan tayo ng Diyos nung pinakamababa. Huwag niyong kalimutan na ang Diyos natin na andoon nung tayo'y walang-wala. Baka kasi maisip niyo na lang ang Panginoon, yung kailangan ko lang nung binigay niya, okay na ako kapatid, kailangan mo siya kahit meron ka. Sa lahat ng ito, kasama natin ang Diyos. Christ is faithful to us even when we are in plenty. Hindi ko sinasabi mga kapatid na ayoko kayong magtagumpay. Pero mga kapatid, ang inyong pagtatagumpay ay habag lamang ng Panginoon. Ito ang sinasabi ni Pablo, brothers and sisters, na yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa 13 and 14, yung I can do all things, tungkol pala ito sa sitwasyon niya sa buhay, kahit mataas o mababa.
Tumingin kayo dito. Alayukuan. Yuyuk. May mga patarpulin ba kayo nun, ano? Ganyan pa kayo. Congrats. Nurse, engineer, doktora, kung ano man. On yun, ano? Di ba? You can do all things. Christ who strengthens you. Hindi pala tungkol sa board exam yan. Di ba? O sa negosyong pinag-pray natin. Di po nga po ba sinabi sa Philippians 4:13? Hindi naman eh. Nakakulong si Pablo. Nakakulong si Pablo niyan eh. Hindi pala ito tungkol. Ang tawag po doon, sa ginagawa nilang yon, yung gari gagamitin sa negosyo yan, ang tawag doon, proof texting. Ano ulit? Proof texting. Ibig sabihin yung text, ginagamit nila para yung punto nila mabigyan ng kulay. Hindi nila hinanap yung parang ganito po, sinabi ko, wari po si Julius natin dito, bubro ng kape. Sabihin ko, ang galing mag-brew ni Julius ng kape. Kala mo siya ang gumawa. Yung sabihin, yung bean siya, yung nag-roast na. Kala mo siya ang gumawa. Kinuha yung siya ang gumawa at pinaliwanag na si Julius gumagawa pala ng kape. Ang tawag doon, out of context. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gaano karami ang gumamit sa pangalan ng Diyos, kinuha yung sinabi ng Diyos para sa sarili nilang benepisyo. Jeremiah 29:11. Pag sinabi nyo na all things work together for good for those who love Him, sa Romans 8, and are called according to His purpose, may konteksto pa yun. In Jeremiah 29:11, ano po yun? For I know, tingnan sa ulo yung lahat. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kanina sinabi yun? Kailan sinabi yun? Paano sinabi yun? Hindi natin masagot. Basta alam lang natin, pumasa ng board exam. Salpak natin yan. May bagong negosyo, salpak mo yan. Yun ang proof texting. Itong isang verse na to ang nagtuturo sa atin na ito pala ang sitwasyon. Si Pablo ay nasa kulungan, dumadaan sa matinding paghihirap, hindi maabutan, pero sa kung nasaan man siya, natuto siyang maging kontento. Dahil kay Kristo. Yun pala ang sinasabi. At mga kapatid, gusto ko maintindihan nyo na pwede rin tayong makontento dahil meron tayong Kristo. Jesus is our contentment. But the question today is how? Ang conclusion po natin mga kapatid is this. The secret to contentment in all situations is through Christ who strengthens us. Ngayon, paano? How? That all we have, to understand that all we have is God's grace. That all we survive and experience is God's grace. Gratitude for God. Yan po yung nakalagay sa Philippians. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Thanksgiving to what God has done. To be grateful for His grace. Brothers and sisters, thankfulness and gratefulness to the grace of God. Salamat na ginising mo ako ngayong umaga. Salamat na akong makasalanan ay niligtas mo. Salamat na yung aking pamilya ay nagpapatuloy. Salamat na nagpo-provide ka. Salamat na may kinakain kami. Salamat na hindi mo kami iniwan. Salamat na ikay tamat. Panginoon, maraming salamat sa iyong habag. Mga kapatid, nagpapasalamat ba tayo na hindi tayo iniwan ng Diyos? Nagpapasalamat ba kayo na sa inyong mga kakulangan, ang Diyos ay naging tapat? Nagpapasalamat ba kayo na kahit na hindi kayo nagpatuloy at pag-ewang-gewang ang inyong Christian life, ang Diyos ay patuloy na naging tapat? Lahat ng meron tayo, lahat ng magiging atin ay habag at habag lamang ng Diyos. Ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak, ang inyong mga partner, ang inyong trabaho, ang inyong negosyo, yan ay habag at habag lang ng Diyos. Yung father po ni Ma'am Aba, si Tatay Jimmy, parang tatay ko na rin po yun eh. Lumaki po akong
Sama namin si Tatay Jimmy. Nung nakita ko medyo malusog, dinala ko si Teo doon, nagmano si Teo. Napayakap ako yan, sese ako. Tay Jimmy, ganda na itsura niyo ngayon. At ang sagot lang niya, salamat sa Diyos. Tatawagan ko yung tatay ko, ay ito, sa hambag ng Diyos. Okay, si Tito Tatay, sa hambag ng Diyos. The more na tumatanda, the more na, hindi mo kailangan ipilit sa taong kilala ang Diyos na sabihin, lahat ng ito, habag lang ng Diyos. Ang pagsasama-sama po natin ngayong umaga, habag po ito ng Diyos. Doon tayo nagiging kontento. Pag nakita natin yung liwanag, na habag lang to ng Diyos, habag lang ito araw-araw. Ang meron kayo, habag lang yan eh. Masasabi niyo bang skill niyo ang nagdala sa inyo niyan? Yung kapasidad niyo, yes, may skill kayo. Yes, may talent kayo. Sino nagbigay nun? Sino nagbigay ng talino niyo? Ng galing, ng desires? Di ba Diyos din? Kaya tayo nasusustena. Dahil sa habag niya to. Habag niya to. Kaya bukas pagising niyo, Lunes na naman, habag niya to. Habag niya to. Habag niya. Habag niya talaga to. Habag na habag. Mahabag ka. May the grace of the Lord Jesus Christ enrich us. Turuan tayo ng Diyos na mukontento sa Kanya at sa Kanyang salita. Purihin ang pangalan ng Panginoon.